Sama-samang nagmarcha sa Quezon City ang isang grupo kontra paninigarilyo. Panawagan nila, ipasa sa Kongreso ang panukalang maglalagay sa mga pakete ng sigarilyo ng larawan ng mga sakit na pwedeng makuha sa pagyoyosi. May ulat on the spot si Victoria Tulag. Victoria? Pia, taon-taon, mahigit 87,000 na mga Pilipino raw ang namamatay dahil sa paninigarilyo. Kaya naman kaninang umaga, nagkaroon ng isang Right to Health Walk dito sa Quezon City para pigilan ang paninigarilyo. Sama-samang naglakad mula Philcoa sa Quezon City ang mga miyembro ng New Voice Association of the Philippines Incorporated, isang organisasyong binubuo ng mga nagkalong at throat cancer dahil sa paninigarilyo. Ito na ang kanilang ikatlong Right to Health Walk. Muling nangangalampag ang grupo para ipasa na ng Kongreso ang Picture-Based Health Warning Bill. Kapag naipasa ito, ang mga pakete ng sigarilyo sa bansa ay lalagyan ng larawan ng mga sakit na maaring makuha mula sa paninigarilyo. Halimbawa ang pagkabutas ng lalamunan. Taong 2007 pa nang unang isulong sa Pilipinas ang panukalang batas, pero hanggang ngayon nakabinbin pa rin ito. Ang Pangulo ng New Voice na si Emer Rojas nooy nakakadalawang pakete ng sigarilyo kada araw. Dahil dito, nagkaroon siya ng laryngeal cancer. Tinanggal ang kanyang vocal cords at ngayon nakapagsasalita gamit lamang ang isang electronic vibrating machine na kanyang idinidikit sa lalamunan. Ilan lang daw silang cancer survivors. Sa mga nagkakalang cancer halimbawa, 5% lang ang nabubuhay. Kahit 1 hanggang 4 na stikasin ng sigarilyo ay maaari raw magresulta sa nakamamatay na sakit. Dumiretso sa Commission on Human Rights sa Commonwealth Avenue ang mga sumama sa Right to Health Walk. Ayon kay CHR Commissioner Cecilia Quisumbing, dapat ang kalusugan ang maging prioridad ng lahat, maging ng mga negosyante. Ito raw ay dahil ang karapatan sa kalusugan ay karapatan sa buhay. Ayon naman kay Akbayan Representative Barry Gutierrez III, isusulong daw nila ang advokasiyang ito sa Kongreso. Isa pa sa mga panauhin sa isinagawang press conference, si Department of Health Assistant Secretary Eric Tayag na nagpaunlak pa ng sayaw para isulong ang ehersisyo at malusog na pangangatawan sa halip na paninigarilyo. Maganda pa rin kung isusulong natin yung graphic warning. Kasi may mga kababayan tayo na kailangan matakot muna bago huminto. Maraming idudulot na biyaya ito, lalo na sa gobyerno. Napakalaki ng ginagastos ng gobyerno, more than 200 bilyones na 218 billion muto rin sa productivity losses at sa gastos ng gobyerno sa mga ospital dahil sa pagkakasakit sa sigarilyo. Pia, sa Miyerkules, diringgin daw ang Senate version ng Picture-Based Health Warning Bill. At yan mo ng latest sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Victoria Tulad.